Hi guys, good evening. This is Paul Grison Reyes, one of the elite course of Megacorp Premier Markets. For today's video, I will show you how to navigate MetaTrader 5 or MT5 on mobile devices. So, ang pinagkaiba lang po niya sa Android users is yung trade dito sa baba, meron makikita kayo dyang profit or loss. So, let's start. So, first step is sa navigation is yung quotes. So, hanapin nyo po dito yung SAU USD or yung gold, no? I-search nyo lang po dito yan. May gold na po dyan yun. Okay? So, kung may mga oil po kayong tinetrade, silver, nandito rin po yun. Mga Bitcoin, crypto, nandito rin po yun. So, pag chinek nyo po yan, lalabas na po yan dito. Tapos, makikita nyo po, pag piniknik nyo, may trade chart details, statistics, no? So, punta po tayo sa chart. No? Ito po yung usually na maraming nalito or maraming natatanong. Sir Paul, ano po ba yung market execution? So, pag sinabi natin market execution, siyempre instantly nagma-market execute ka. Pag pinindot nyo po yung sell sa kaliwa, mapipindot nyo na po agad yun, yung buy sa kanan. So, instantly kung saan po yung current price niya, doon na po yun mag-entry. So, mayroong pagkabago user po kayo or new user po kayo guys, may lalabas po dyan agreement or terms, no? So, kailangan nyo po i-accept yun para magka-market execution kayo. Kasi yung iba, pag pinindot po nila yung sell and buy, meron pa pong reminders or confirmation, no? So, ngayon, example lang po, nag-sell po ako ngayon. Yan. Lumabas na po kagad siya, di ba? Kita nyo, guys. Lumabas na po kagad siya. So, kung saan ako naka-entry, doon lang po siya. So, yung sell, guys, syempre, you're predicting the market to go down, di ba? Kasi nag-sell ka. So, kung buy ka naman, you're predicting the market to go up. So, ngayon, paano po ba yung SL and TP guys? No? Stop loss and take profit. So, pag sell kayo guys, dapat ang SL nyo is nasa taas. So, ngayon, naka-entry po ako sa 4,390. Mag-SL po ako sa 4,400 para $10 loss lang po. I-modify nyo lang po dito sa lower left. Ayan, idadrag nyo lang po yan para mag-register po yung SL. So, ngayon, makikita nyo po, pinutin ko lang ulit po yung linya kung saan po ako naka-entry. May TP po dyan sa kanan ulit. Yan, dito po tayo sa 4,380. So, ganyan. Gain po ako dyan ng $10 profit. So, i-modify ko lang po yan. Ganun lang po yung pag-set nun. Diba? So, kung sino po yung matamaan na una dyan, yun po yung magre-register. Malay nyo, yung SL, tinamaan po. Negative 10 po kayo. Pag tinamaan po yung TP nyo, plus $10 po kayo. Okay? So, ngayon, example lang po, gusto niyo na po i-close to. Ayan, malay nyo, gain na po kayo or negative pa po yun ng konti. Pwede niyo naman po siya i-close. Ayan, pinutin niyo lang po ulit yung linya na yan. I-drag niyo lang po itong close sell sa lower left. Ayan. Magka-close na po siya. Mawawala na po siya. Okay? So, ganun din po sa buy. Pag sa buy naman, ganun din po. SL niya po yung nasa baba naman. And then yung TP nyo naman po nasa taas. Okay? So, modify nyo lang po. Ganun lang din po yun. Diba? Ganun po yung pag-set ng pagka naka-market execution na po kayo. So, close buy nyo lang po. Okay na po yun. So, next. Ano po ba yung buy and sell limit, Sir Paul? So, di ba, ito nakikita nyo sa upper right. Ito kasi yung market execution, ito po yung square. Yung square na yan. So, ito naman po yung orasan. Ito po yung limit. Okay? Pero ngayon, naka-buy stop kasi ako ngayon. So, pinapractice ko po kasi yan. So, dito tayo sa buy limit. Okay? So, pinutin nyo lang po yung orasan na yan. So, ngayon, magba-buy limit ako dito. Wait lang Ayan. Buy limit. Dito sa 4,385. So, hintayin ko pong bumaba yung market para tamaan yung entry ko. Then, pwede nyo na rin po iset yung SL nyo dito. So, $5 loss lang. Then, yung TP nyo po agad, dito rin po. Yan. So, i-drag nyo lang po pa kanan yung lower left. Diba? So, ngayon, naka-register na po yan. Makikita nyo na po yan sa system nyo or sa mismo yung chart nyo is yung market, iintayin nyo na lang pong bumaba para tamaan po kayo. Okay? Ganun din po sa sell. Pag sa sell naman, itataas ko lang po yan. Tanggalin po natin. Yan, delete order. So, pinutin natin yung orasan, sell. Ayan, nag-iiba naman yung kulay niyan, guys. Depende sa market, di ba? So, ganun din po sa sell. Tapos TP,
kayo po magsiset. Depende po dun sa mga calls ng mga signal provider or ng mga coaches natin, guys. No? Ano naman po yung buy stop, sell stop? So, itong buy stop na to, guys, ito medyo complicated to pero hindi namin po to ina-advise gamitin sa mga beginner. Kasi pang news trade or pang ano po siya, pang breakout. So, example, ito naka-buy stop ako, guys. Ayan, no? Yan. Kailangan matamaan niya yung buy stop na yan. Then, dapat dumiretso po siya pataas, yung scenario niya. Okay? Dapat tumaas po yan. Malay nyo, pag tinamaan niya po yan, nag-breakout, naka-entry na po kayo doon sa entry na yun. So, vice versa, sa sell limit naman, sa sell stop naman po, bagawin natin, wait lang. Delete order. Sa sell stop naman, so, kailangan tumulo po siya or mag-bearish po siya ng todo para tamaan po itong entry ko na 388. Then tumuloy-tuloy po siya bumagsak. Okay? Ganun po yan. So, pwede rin po kayo maglagay dyan ng SL and TP. Yan. Pwede din po kayo dyan maglagay. So, hanggang gusto nyo lang. O, yan. Pag tinamaan po yan, dire-diretso po yan. Pag tinamaan po itong TP nyo is registered na po agad yan. So, yun po yan. So, ngayon, example guys. Ito, magma-market execution ako. Buy. Yan. Take note guys, this is a demo account ha. Hindi naman to account kasi syempre na-explain ko. So, nag-buy ako niyan. Ngayon, punta po tayo sa trade. No? Sa trade. Wala tayo sa chart guys. Kung gusto niyo po siya i-close all ng instantly, like mabilisang close all, pinutin niyo lang po yung 3 dots dito sa may upper right or sa baba ng margin level dito. So, meron po dyan option na close all position and close losing position. So, ngayon, kung close all position ko yan, pang, nawala na po kagad siya, okay? Ganun po yun. So, pag sell naman, ganun din naman po yun, no? So, pag nag-buy din ako, yan, may makikita po kayong buy and sell, pwede nyo po siyang pinutin, bulk operation, diinan lang niya po yung pinaka-entry, bulk operation, makikita nyo po, meron pong close sa USD buy positions. 'Di ba? Meron ding losing position, profitable position, close all position, close buy position, 'di ba? So, meron po kayong mga option na ganun. Malay niyo, nag-close buy position ako. Okay, natira lang po yung sell ko. Okay? Yung sell na lang po yung natira diyan. So, pwede niyo rin po manually pinutin, close all, isa-isa. Ayan. Isa-isa nyo nga lang po. Ayan. Ayan. Isa-isa nyo nga lang. Medyo matagal, 'di ba? So, ganun po yung pag-navigate netong trade. So, ngayon, example naman dito ko yan. Pwede ka rin po mag-close dito. Pinutin nyo lang po ito. Mag-close buy ka yan, tapos pinutin nyo lang po ulit yung close buy po ulit. Nawawala na po siya. Ayan, no? Hindi ba? So, history, dito yung makikita sa history. Yung history nyo, yan. Tapos, yan. Example naman din po, meron din pong malay nyo, nakabay po kayo dito. Yan. Tapos punta tayo ng BTC or sa BTC chart. Nakabay din po ako sa BTC or sell. Ayan. Makikita nyo guys, di ba may mga BTC tsaka SAW. So, meron po yung bulk operation, nakalagay BTC sell position, BTC position, and bulk operation. Ayan, may mga SAW. Iba-iba po siya. Nagkakaroon po siya ng iba't ibang options. Okay? So, ganun lang po kasimple yun. So, balik po tayo dun sa USD. So, ngayon, meron din po mga dito guys, settings. No? Meron pa nga features po ng settings niya. May trade history, kung ano pong gusto nyo. Meron din pong objects, lines, squares, text. Pwede rin po kayo maglagay ng indicators. Ayan, pwede rin po kayo maglagay. Parang MT5 din po siya. No? Pero I advise na parang trading view po siya. So, ma-advise na mag-trading view rin po kayo. So, yun lang po guys yung video tutorial natin. So, ngayon, I hope na mas malinaw at mas naintindihan nyo po yung pag-explain ko and sana nakita nyo po mismo sa kamay ko kung paano ko nila-navigate. And in-screen record ko rin naman po dito sa phone ko. So, i-input ko na lang po dito sa taas or anything sa video na to. So, para mas makita nyo po kung paano nila-navigate yung mismong MetaTrader 5. So, ngayon, meron din naman po dyan
5 minutes time frame, 15 minutes time frame, 30 minutes time frame, 1 hour time frame. So, lahat po mayroon makikita dito guys. So, ngayon, yun lang naman po. I hope sana naintindihan nyo guys. Mag-message lang po kayo sa amin sa Megacorp or sa YouTube, sa page po namin, or even kay Sir Andrew De Los Santos or sa akin po, kay Paul Crisan Reyes, kung may mga tanong pa po kayo. Okay, thank you guys.